For this afternoon, ay ibibigay ko sa inyo yung aking in-depth review dito sa aking bagong biling e-bike. So guys, for this afternoon nga, ito yung aking in-depth review dito sa aking bagong biling e-bike. As you know guys, ay pinalitan ko yung aking lumang e-bike na Saige. Nabili ko 3 years ago. Actually magfa 4 years din sa akin yung Saige ko na e-bike. And it performed very well. Sa loob ng almost 4 years of ownership ko sa kanya ay wala akong naging problema sa kanya. Ang pinalitan ko lamang sa kanya ay disc pads. So 2 beses ako nagpalit ng disc pads niya. Medyo nahirapan ako sa pagbili ng pad niya. Ang ginawa ko is nagpa-brake banding na lamang ako. So ngayon nga ito ay nagpalit na ako ng bagong e-bike. And this time ang nabili ko ay itong AET na e-bike. Sa mga dealer, ang tawag nila dito ay Berlin 115. Yun yung model na ginagamit nila. Yung iba naman na nakikita kong dealer ay pinapangalanan nila ito na Jopay. So basically AET e-bike siya. This is China made. Ka-disc brake din siya sa harap. At sa likod naman, drum brake pa siya. Itong e-bike na to, out of the box ay meron siyang 2,000 watts, 60 volts, and 20 amperes. But this time, nung binili ko tong e-bike ko ay nag-upgrade agad ako sa battery na 72 volts and 20 amperes. Actually, ang gusto ko sana is 70 volts and 30 or 32 amperes pero wala silang available that time. So ang naipakabit ko sa kanya nga ay 70 volts and 20 amperes. Ang naging effect naman nito dito sa e-bike ay nadagdagan siya ng speed and mas mahaba yung range niya. From dun sa specification na 50 to 60 kilometers, ngayon ay makakatakbo siya ng 70 kilometers. So itong AET e-bike ay merong 3 kulay na available. So itong akin is yung white, medyo pearl yung paint niya. Meron din siyang black at meron din naman siyang red. Yung red niya is medyo papunta na siya ng maroon. So itong pinili ko is yung white na variant para medyo mukha siyang malaki. Maganda rin yung black guys. And yung sa red naman, I don't find it very appealing, pero dun sa iba, lalo na sa mga girls, mas gusto nila yung red. It comes with the key, 2 key, at saka may remote yung isa. And then pwede nyo siyang i-on by remote. Kung i-off mo naman siya, gagamitin mo lang tong lock button. Hindi naman siyang gamitan ng key para i-on. And then of course, off. Ang wala lang dito sa e-bike na to, as compared dun sa dati kong e-bike na luma, yung Saige ko, wala siyang NFC card. Yung card na tinatap lang dito and then magpa-power on na siya. Wala siyang ganong feature. But then, ang e-bike na to ay mayroong reverse. Ayan, may reverse button. And then this one naman is cruise control. So kung nananakbo ka ng halimbawa 40 kilometers an hour at mahaba yung tinatakbo mo at nangangalay ka na palaging pumipiga ng throttle, pwede mo siyang pindutin and mag-stay siya sa 40 kilometers per hour. And to disable that, pipitikin mo lang ng konti itong throttle or pipitik ka lang ng konti dito sa brake and babalik na siya sa normal function nitong kanyang throttle. Dito sa panel, papakita ko lang sa inyo. Pag on nyo, lalabas kung ano yung kanyang natakbo na. So for now, nakatakbo na ako ng 58 kilometers. So itong e-bike na to is magwa 1 week na sa akin bukas. And then, ito yung voltage niya ngayon, 76. Ang full charge niya ay 78. Magtataka kayo, di ba dapat pag full charge 100 yung lalabas. So ito kasing sa akin is in-upgrade ko sa 70 volts. So according dun sa technician, imbes na 100% pag full charge, since nag-upgrade ako ng 70 volts na battery, ay 78 daw dapat ang magiging full charge niya. So nagamit ko na ito today. Itakbo ko na siya ng about 30 kilometers. So ito na yung natitira. So 76. Again, 78 yung full charge niya. And according sa technician, ang lobat nito is 62. So pag nag 62 na siya, kailangan ko na siyang i-charge. So ayan, pag on nyo dito sa e-bike ay naka-preset agad siya ng 2, meaning speed 2. Meron siyang speed 1. Ayan, gagalawin nyo lang dito sa toggle nya. Ayan. So kung makikita nyo, nag speed 3, speed 1, speed 2.
So ipapakita ko sa inyo yung speed 1 niya, kung hanggang saan yung kanyang kayang takbuhin. And so, ayan, pag on nyo, palagi siyang naka-park. So, ibig sabihin, pag naka-P, kahit i-twist nyo yung throttle, ay hindi iikot yung gulong. Ayan, to-twist ko, kaya kung makikita nyo, hindi siya umiikot. So, isa sa mga safety feature niya. So, para ma-enable nyo siya, kailangan, it's either, pwede nyong pitikin tong brake niya. And then, makikita nyo, mag-0-0 na siya and naka-ready na. So, by this time, pwede mo na siyang gamitin. So pag tinwist mo yung throttle niya, ay iikot na yung gulong niya. Yan. So and another feature for this e-bike naman is pagka mga 10 seconds kayong nakatigil sa traffic, babalik siya sa park. Ayan. So nakapi ulit siya. Pitikin mo lang ulit yung lever ng brakes. Ayan. So naka-ready ulit siya. Pwede din naman dito sa may button na to, pero syempre mas madali sa atin kung pipitikin lang natin to. Actually malaking tulong guys yung mag-upgrade kayo ng battery nito eh. As I've said nga, ang stock na battery niya is 60 volts 20 amperes. So ako nagpalit agad ako ng 70 volts 20 amperes. So dagdagan yung range ko and dagdagan yung speed ko. Actually hindi rin accurate yung speed niya eh. Sabi kasi sa akin ng technician is talagang 50 kph lang. Pero nung ginamit ko siya, nakaka 55 siya, and then sinabay ko sa GPS ng aking cellphone is kanina dun sa may freeway ay naitakbo ko siya ng 68 kilometers an hour, and sa tingin ko mas kaya pang bumilis doon. Pero makikita nyo dito sa may panel niya na talagang hanggang 55 lang siya kasi yun yung nakaprogram sa kanya. Pero yung sa actual speed niya, kaya niyang tumakbo ng beyond 55. So kanina nga napatakbo ko siya ng 68 and kaya pang bumilis. Dito yung mga controls niya, kagaya din naman ng mga ibang e-bike at saka ng mga ibang motor. Dito yung kanyang high and low, signal lights, ayan, left and right. Meron siyang hazard button. Ayan, may horn siya dito. And dito sa kabila meron ding horn, dalawa yung horn niya. And then yung cruise control nga at saka yung reverse. And dito naman sa kanyang seat compartment, actually kasya dito ang full face na helmet kasi sobrang lalim. Ito yung box ng charger niya. Actually yung charger nga pala nakasama dito ay ayan, naka 72 volts na. So in-upgrade na din nung binilihan ko kasi dapat 60 lang siya. So since nag-upgrade nga ako ng battery, in-upgrade na din nila yung charger. And then digital yung charger niya. Yung buong harap niya is yung parang cellphone na talagang digital yung display. So napakalalim ng kanyang compartment. And then meron din siya ditong breaker. So this is where you turn on and off yung e-bike. So dito yan. Naglagay na lang din ako ng cover dito sa seat niya. Kaya lang medyo madulas pala yung ganitong cover. Mukha lang siyang hindi madulas pero in actual pag inupuan mo siya, madulas siya. Meron siyang lagayan dito ng top box. Kaya may mga holes yan para doon sa tornilyo. Pag binili nyo kasi itong e-bike na to, may kasama talaga siyang top box. So yung sa akin kasi tinanggal ko kasi hindi ko naman kailangan ng top box. So again, ito is magwa 1 week na sa akin bukas itong e-bike na to. And 58 kilometers na yung naitakbo ko sa kanya.
Ayan, may naka-plastic pa nga, hindi ko pa natatanggal yung mga plastic. Kagaya ng mga ibang single na e-bike na 2 wheels ay may gulong din siya na 10 by 13 I think. And then dual shock siya. Ito. Drum brakes pa siya sa likod. And then disc brake sa harap. Ayan guys. And then kasama din pala dito is matting. Ito siya. And pag tinanggal nyo ito, meron itong mga tornilyo dito. Ililift nyo lang tong mga bilog na to. Ayan. And then may tornilyo yan. At makikita nyo yung battery niya sa loob. So ito, may matting lang siya. So pag bumili kayo nito at kasama yung matting na yan, I suggest na lagyan nyo siya ng velcro dito. Di ba meron ng mga velcro na bibili na may male and female, idikit nyo dito yung isa, yung female, idikit nyo dito yung male, para pag ginanyan siya, nakadikit siya kasi nililipad siya guys. Medyo kahit na gawa siya sa goma, nililipad siya. Ito nga sa akin is nung bago pa lang, nilipad, nalaglag, buti nakita ko nung binalikan ko. So dito naman yung kanyang charging port guys. Ayan, charging port niya. And meron siyang sabitan dito pag mayroon kayong mga pinamili. Ride feel, napaka-comfortable niya, wala siyang mga kaldag. Tahimik na tahimik siya, kagaya din lang siya nung Saige ko. Ngit, walang kaldag. Nakakagamit na din kasi ako guys ng mga ibang e-bike na bago pa lang, may mga langit-ngit na, tsaka may kaldag na pagka na lulubak. So this one, so far okay naman. And guys, ito pala, pakita ko lang sa inyo. Pag binuksan ko yung ilaw niya, ayan, kung makikita nyo, meron siyang blue na LED na nakailaw. Pero pagka signal light naman kayo ay nagkukulay orange naman siya. Ayan. Hazard niya. Meron din siyang pocket dito na pwede niyong lagyan ng mga kung ano-ano dyan. Malaki din naman yung space ng pocket niya. And then meron din siyang charging port dito para sa mga phone nyo. Ayan. So USB type siya. So guys, ang height ko ay 5'4" and papakita ko sa inyo para lang may idea kayo kung sa height nyo kung paano yung itsura. Tapos meron din naman siyang footrest para dun sa mga back rider nyo. So para ma-access nyo to is pipindutin nyo lang siya. Ayan, and then pag i-fold nyo is push it back lang. Meron pa pala akong napapansin dito guys, no? Dito sa center stand niya, meron siyang nakakabit na parang roller, parang gulong siya, oh. Ayan, oh. Hindi ko lang alam ang purpose nito. And by the way guys, pagka nga pala bumili kayo ng ganitong e-bike, palagay ko ang una nyong papalitan sa kanya is itong kanyang side mirror. Kasi masyado siyang wide. So masyadong kung makikita nyo, andito yung handlebar, tapos ang laki ng lagpas. So talagang sumasabit siya sa mga katabi nyo, dadaanan nyo is masikip, talagang sumasayad siya. And ang problema dito sa side mirror na to, hanggang dyan lang siya pwede i-adjust. Ayan, hindi siya yung kagaya ng iba na pwede mong baligtarin yung tupi para ito nandun sa paloob. Ito hindi pwedeng ganon. So tingin ko ito talaga yung una yung papalitan. Plastic lang to eh. And another thing pala, itong side mirror na to, hindi siya kagaya nung mga nabibili na aftermarket na side mirror nakasukat dito sa tornilyuhan. Kasi maliit siya, maliit yung stem niya. Hindi siya kagaya nung sa mga ginagamit sa mga scooter, sa mga motor, maliit siya. So I suggest kung mag-upgrade kayo ng side mirror, dalhin nyo tong sample para makita nyo kung gaano kaliit yung thread nya dito. Mayroon na rin siyang LED light at saka meron siyang LED strip dito na nagsaserve as parang daytime running light nya. So ayan yung buga ng ilaw nya pagka naman hinay natin. So ayan. So ayun guys, I think napapanahon naman talaga ngayon ang pagbili ng e-bike or ng mga e-car. So kung makikita nyo nga sa marketplace ay masyadong active ngayon yung marketing and advertising ng mga e-bike at saka mga e-car. Kasi nga tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at ng diesel. I think ito yung better option. So ngayon naman guys ay papakita ko sa inyo yung itsura pag tumatakbo.
guys, sana nakatulong sa inyo yung vlog na to, and sana lahat ng mga information na gusto nyong malaman ay nabanggit ko naman dito sa video na to. And kung mayroon pa kayong mga ibang tanong about dito sa e-bike na binili ko, mag-comment lang kayo down below dito sa vlog ko na to, and then itatry ko siyang sagutin. At itatry ko din na gumawa pa ng mga susunod na vlog tungkol dito sa e-bike na to. Syempre, gagawa ko siya ng mga review after a month na ginagamit ko siya, kung ano yung mga magiging feedback ko dito. And then guys, sana panoorin nyo rin yung mga ibang video ko dito sa aking channel. And then panoorin nyo din yung video ko dun sa una kong e-bike, yung Saige. Napakaganda nung unang e-bike ko na yon. And binenta ko na nga pala siya at nabili siya ng kaibigan ko na si RJ. So shoutout sa iyo RJ, and sana ma-enjoy mo din yung aking Saige e-bike. And guys, thank you for watching, and I hope you subscribe to my channel. And I hope you click that notification bell para maging updated kayo sa iba pang mga videos na ilalabas ko. Paki-share na din po itong video para dun sa mga ibang gusto at nagpaplanong bumili ng e-bike. Thank you guys!